Upang pigilan ang pagagos ng lava sa sentro ng lungsod, ang mga bumbero ay talagang nagtayo ng pader na daan-daang metro ang lapad sa harap mismo ng lava sa loob ng isang oras. Ngunit hindi nito napigilan ang lava. Kaya binalak nilang gumamit ng mga fire truck at helicopter para direktang mag-spray ng tubig sa lava nang umapaw ito sa dingding. Nang maihanda na nila ang lahat, nakita nilang napakabilis ng pag-agos ng lava. Sa isang iglap, malapit nang umapaw ang lava sa dingding. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa nila ay maghintay dahil hindi pa dumarating ang mga helicopter. Sa tubig at sa mga truck ng bumbero, walang paraan na mapatay nila ang lava. Nang makitang gumuho na ang pader, sa kritikal na sandali, dumating ang mga helicopter sa pinangyarihan. Sa utos ng kapitan, sabay-sabay na nag-spray ng tubig ang mga fire truck at helicopter. Sa isang iglap, ang buong lungsod ay natakpan ng makapal na ulap ng singaw, at ang lava ay matagumpay na napatay. Ngunit noong nagdiwang ang lahat, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono ang kapitan. Mabilis siyang umalis sa pinangyarihan at agad na hinanap ang kanyang kasamahan. Sinabi sa kanya ng kasamahan sa koponan na kahit na matagumpay nilang napigilan ang pag-agos ng lava sa sentro ng lungsod, ang lava ay nagbago ng landas nito. Kanina lang pala may mga instrumento ang kasama sa tunel sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ipinakita ng mga instrumento na ang temperatura sa underground tunnel ay lumampas na sa 600 degrees at tumataas pa rin. Kaya agad siyang pinaalam ng teammate para kumpirmahin, dahan-dahan nilang ibinaba ang isang kamera sa ilalim ng lupa. Ngunit mula sa video na ipinadala ng kamera, wala silang nakita. Pagkatapos ay inikot ng kapitan ang kamera. Sa sumunod na segundo, nakita nila ang lava na mabilis na umaagos mula sa kabilang panig. Sa kritikal na sandali, agad na itinapon ng kapitan ang kamera, hinila ang kanyang kasamahan sa gilid, at iniwasan ang pag-atake ng lava. Pagkatapos, mabilis na nakahanap ang dalawa ng mapa ng lagusan. Kailangan nilang maghanda ng maaga. Ayon sa mapa, ang dulo ng underground tunnel ay talagang isang ospital. Kaya ang kapitan ay sumugod sa pinangyarihan at inutusan ang demolition team na pasabugin ang isa pang butas ng kanal na nagdidirekta ng lava sa mga drainage pipe patungo sa dagat. Ngunit sa sandaling iyon, sinabi ng teammate sa kapitan na ang drainage pipe ay nasa isang incline at hindi nila maaaring idirekta ang lava dito. Nang ang lahat ay nalilito kung ano ang gagawin, ang kapitan ay biglang tumingin sa isang kalapit na gusali at agad na nakaisip ng isang ideya. Sasabog niya ang gusali upang baguhin ang direksyon ng daloy ng lava. Agad kumilos ang lahat. Kinailangan nilang i-install ang mga bomba sa loob ng 20 minuto. Sa sandaling iyon, ang lava sa lagusan ay sumabog na. Nang makita ito, agad na iniutos ng kapitan ang pagpapasabog. Sa isang makapal na ulap ng usok na tumataas, matagumpay nilang naidirekta ang lava sa mga tubo. At mabilis itong dumaloy sa dagat sa tabi ng ilog ng lungsod. Maya-maya pa ay nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan.